Buenos dias, damas y caballeros. Okay, pabalik na tayo sa kuwan natin, sa bahay. Patapos na yung brisk walking natin, sabay vlogging. So i-discuss natin ngayon yung parati nang pumapasok sa isip ko. Follow up rin ito doon sa unang vlog natin, yung mga may nangyayaring masama sa mga supporters, defenders ng mga Duterte. Parang nagiging nakakarma sila, nasisira yung mga reputasyon nila, nasisira yung mga pamilya nila. So ngayon ang question ko, may sumpa kaya si Vice President Sara Duterte? Meron kaya siyang curse? Curse. Ay, nandito pala tayo sa asyenda ng kaibigan ko, si Tito Rene Ochoa. Ang ganda niya, isa lang yan sa mga bahay niya dito. Ang ganda pa ng office niya sa Pasig, buong floor. Yan, subscriber rin natin yan, si Tito Rene Ochoa. Tito Rene, good morning. Good morning. Dumadaan ako dito sa asyenda nyo. Maria's Orchard. Private, parang private resort yan. So ang question natin ay may sumpa ba si Sara Duterte? Kasi parang everyone that defends her ends up either losing their minds, losing their family, losing their reputation, and losing their political careers, and losing their money. Mga nakaw na yaman naman yan, no? So meron nga siguro, hindi naman ako niniwala sa sumpa, at yung lola ko na taga San Juan, Rizal, at lolo ko taga Pampanga, palilayo lang kami sa Zamboanga. Tuwing may marinig na ng masama, sabi niya, naku, simba ko. Naku, simba ko. Magsimba daw siya dahil may masama nangyari. So ganun kaya meron si Sara. Kasi nakikita nyo yung, as we illustrated earlier, ang dami nang na-link sa kanila ang nasisira. Siguro nga, kasi hindi naman siguro yan sumpa. Siguro it's just karma, bad karma. Syempre, you cannot get away with cursing God, stupid God, and God's representative on earth. Yung Papa. Dahil lang na-traffic si Duterte, pinabalik na niya si Papa. Remember, he's not only a pope, he's also a head of state, because the Vatican is the smallest city in the world. In fact, I love and really pray that dyan sa Vatican, that it's the only place. Normally I don't return to a place I went already, kasi gusto ko makaabot ako ng 50 countries na travel ko before I get old, very old, at hindi na ako makatravel. So far nakatravel na ako ng 44 places. Pero dyan sa Vatican, 3 times ako nakabalik dyan, and 3 times pumasok ako sa loob ng Vatican. So it's a state, it's the smallest state in the world, along with Luxembourg na napuntahan na rin natin. So, and also, diba, the rock of Saint Peter yan. So God's empire on earth, so, or representative of him, so siguro all this, hindi lang si Sara ang very cursed. Tingnan mo, nakita mo ba, sumama pa sa kanya yung asawa niya?
si Mans. Balita natin, hiwalay na nga sila eh. At ano na daw si Sara, either sa basketballista o kay si Chief of Staff niya, si Zuleika Lopez. According to Montulfo. So sira na nga. Kasi dapat yan makita natin sumasama lang man siya, sumasama lang mga anak niya, pati asawa niya wala eh, parang siya lang mag-isa eh. Pati mga kapatid niya na bumibisita kay former President Duterte. So in short, sira eh. And then siyempre yung political career niya, yung 32 million niya sa SD card lang man yan, at unti-unti na magigiba yan dahil sa mga, lalo na kung magsimula itong hearing proper ng Justice Committee at lalabas na yung mga bank accounts niya tsaka yung mga deposits niya galing sa illegal drug operators, galing sa Pogo, galing siguro rin kay Atong Ang, so at illegal gambling operations noon nila Royina Garma. So lahat lalabas yan, yung ill-gotten wealth niya. Kahit peke yung nilagay niya sa SALN, 88 million, barya lang yun sa kanya. Maka bilyonaryo na rin siya, o papunta na sa trilyonaryo. So siya mismo curse, At tingnan nyo ano nangyari kay Harry Roque. Andyan siya sa Austria. Anak niya dito, dalawa. Isa schoolmate pa ng anak ko, batchmate pa sa UP Law School. And then yung asawa niya nasa Dubai. Yun. At si Harry Roque facing deportation. Eventually ipapabalik yan sa Pilipinas kung saan makulong siya dito for human smuggling, non-bailable. Sayang karir niya, nakita ko yan. I saw the rise of Harry Roque nung nag-asawa siya kay Myla, isang reporter ng RPN 9, and then naging darling siya ng media because of Myla. Sumikat siya, parati siya ini-interview, parati siya kinukuha yung expert opinion niya, until yun, he went up to secretary, spokesperson, press secretary, and then yun, bumagsak na. So sayang career, sayang ang family ties, and also sayang ang professional growth or professional reputation. And then andyan rin yung ito si kagaya na rin kay Harry Roque, baka mag-ibang bansa na rin yung pamilya ni Bong Suntay, kasi wala na silang pagbumuka dito sa Pilipinas. Always they will be remembered as the sons and daughters of the Manyakis. Yan na, maging reputation. Suntay will be synonymous to pagnanasa. Tuwing makikita yung pangalan Suntay, tatanungin ka, ano mo si Ann Curtis? Kaano mo si Ann Curtis? So wala eh. Wala talaga, sira talaga. So yan So isa yan Tapos andyan rin yung kaibigan ko, si Attorney Levy Baligod. Durog ng durog. Magandang respectability noon ni Attorney Baligod, kasi hine-handle niya yung mga kaso na mga mahirap na kasi mayaman na siya eh. In fact, magandang reputasyon niya noon, yung naging lawyer siya ng whistleblower laban kay Janet Lim Napoles. At may balita pa na inoperan siya ng 1 billion ni Janet Lim Napoles, pero inayawan niya. So maganda talagang reputasyon ni Attorney Levy Baligod. In fact, na-idolize ko yan noon.
na hindi madali i-refuse yung 1 billion. Pero nasira lahat dito kay Sara. Hero na sana siya, hero siya sa Baligod issue. Hero siya sorry, sa Napoles Lim pork barrel scandal, PDAP scandal. Pero sira siya ngayon. Sayang. Oo. Tapos andyan rin si Pantaleon Alvarez, yung dating Speaker of the House. Yun, nasira rin yung pamilya. In-expose pa yung anak. Gumawa pa ng video yung mga kalaban niya sa eleksyon. Yung isa rin kaharian niya or mansion niya, rest house niya sa tuktok ng bundok na hundreds of million ng halaga, at saka na inaccessible siya, pero ginamit yung pera natin para ginamit yung pork barrel funds para gawan ng magagandang daan doon at fence sa kwan niya, sa palasyo niya. So wala, sirang-sira. Recently ata parang nag-file siya ng cyber libel complaint laban sa anak niya. So although it happened yung video 2020 nung 2025 elections pa na ilabas. Siguro grabe ang damage sa kanya hanggang ngayon. He cannot get over it. Kaya nag-file siya ng cyber libel sa anak niya. So isipin mo yan. Grabe talaga yung mga nangyari sa kanila. Yung mga lahat ng dumikit kay Sara. Nasisira ang buhay. Sisira ang bahay. Tingnan mo ngayon si Pantaleon Alvarez, muntik na siya na pailan ng kaso inciting to sedition dahil sa panawagan niya sa mga maisog rally na mag-withdraw na ng support kay Duterte. Ngayon, tahimik na siya. Tingnan mo. Tahimik na. So, yan. That's yun lang. Siyempre, dyan na rin. Kasama na rin si Bato. Ondaran. Kahit dito nga si Saldico, sinisira nila ngayon. Si Saldico. Pero lumaki ito si Saldico during the Duterte administration. Doon ito isipin nyo na lang, isang construction company ay nakakuha ng computer acquisition project na worth 4.6 or 5.6 billion sa DepEd during the time of Duterte, kung saan yung 25,000 computer prinesyuhan nila ng mga 70,000. Isipin mo yan, construction company yan. So ibig sabihin, doon pa lang bagyo na si Saldico kay Duterte. Siguro yung kasama sa nakaw niya may nire-remit sina Sara, sina Duterte. So at iba at pinapulong, pinapaste. So tingnan mo, okay, billionaire siya. Okay, Portugal, ang ganda dyan sa Portugal. Ang sarap ng mga steak dyan. Wow, nakakamiss. Ang ganda ng tanawin dyan, parang Spain. Pero tingnan mo, sirang-sira siya. Kahit ganyan, secured siya dyan, pero he knows na it's just a matter of time. Baka ma-deport na siya at makulong siya. So talaga, it's really a curse. they're parang may sumpa talaga. So lahat, kahit yan si Cathy Cabral,
Dumikit rin yan sa mga yap. Tsaka pati daw kay sa grupo nila Pulong. Nung time ni Duterte pa. Kaya nakabili ng mga hotel, ganun. O tingnan mo. Wala na sa atin. So yan ang nakikita ko na Sara Duterte scares. Sumpa kay Sara Duterte. So yun lang, dito lang tayo. At least nakadalawa tayo. So very useful itong kasi kuan ako brisk walking ako for more than 1 hour a day. Mga 1 hour and 30 minutes. So naisip ko sayang rin yun na hindi natin gamitin yung ilan panahon doon to vlog para malabas ko yung mga ideas ko. Pasensya lang kung medyo mahinang sound or humihingal ako or parang gumagalaw yung scene. Siguro mas mahalaga naman yung view ko, yung mga view nakikita nyo, para kung medyo bored na kayo sa bahay nyo lang, ganun, hindi kayo makalabas dahil sa init, so tingnan nyo na lang yung view. Pero more important than view siguro are yung views views and analysis ni Vlogcaster. Okay, so hanggang dito lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in my vlog today, and see you in my next